Hi guys! Good morning ulit! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. For today's video, kumakain na po si Roslyn. Siya pa lang yung nagigising na estudyante, yung dalawa. Hindi pa. Si Sansan hindi ko ginigising dahil nasasanay na lang sa ginigising. Hindi makakapasok pag hindi natin po ginising. Yan, kumakain na si Chrislyn. At saka, pwede naman po yata siyang umabsent dahil tapos na po yung examen nila kahapon. At sa katunayan naman po ngayon, yung umaga namin dito, ayan, makulimlim pa rin. Tapos, umaambon ng konti. Iwan ko lang kung ano naman po ngayon ang sitwasyon ng klase. Baka isuspended na naman. Na ano naman po tayong pa-absenin si Chrislyn. Ayaw niyang umabsent. Huwag daw. Sa Sisiya mayroon ng klase ngayong araw. Kahapon wala. At saka si Papa Bits nandoon na sa labas, nag-iipon na po siya ng tubig. Yun po yung routine niya kada umaga. Tapos na si Papa Bits maligo. Mga alas 5 pa lang nakaligo na siya. Yung oras naman po ngayon is alas 6:30. Yan, kumakain pa lang si Chrislyn. Pagkatapos kumain, maliligo na. Lahat po kami ngayon maliligo ng maaga dahil yung CR namin is ikakabitan na po ng retidor. At baka hindi namin muna magamit mamaya kasi basa pa yung pagsiminto, masisira pag buksan ng buksan. Sara bukas. So, ayan, kakain muna si Chrislyn. Kain mo na po ako, guys. Yung ulam pala niya, ayan, hotdog. Nag-request po siya kagabi, hotdog daw yung ulam niya. Ayaw na niya ng gatas. Ito tlag. May nagpapagawa ng ring. Meron palang nagpapagawa kay Papa Bits ng ring. Kaya mayroon siyang daladalang mga steel bar. Ayan ang routine ni Papa Bits kada umaga. Dali. So, ayan, may sample siyang dala para sa ring. As ito pinapaayos daw, pinapa-repair. Tas ito po yung steel bar na gagawin niyang ring. Ang kapal niyan, mahirap i-bend. Pormahing bilog. Tas dito niya po, ito po yung gamit niya, pampabilog. Pinaka-bender niya po ito. Yan. Dinubli po yung yung steel bar. Diyan po siya gagawa ng ring. Diyan po niya ibinebend para maging bilog. Pag umaga talaga, ganito yung panahon, makulimlim. At na para bang uulan ng malakas. Pero umaambon. Yun lang, pag umaga, mag-aalanganin ka talaga pagpapasok sa mga estudyante mo. Pero pagka banda-banda hapon, katulad kahapon, nagpunta tayo ng meeting. Yun, uminit na hanggang mag-alas 5. Mainit na mainit. Yun lang ang yung panahon. Yun nga, sabi ni Jing, magdi-declare ng klase sa umaga na walang klase. Tapos, pagkatapos ng declaration na walang klase, suspended. Yun, iinit na. Ngayon, ganito na naman. At kahapon pala, lumindol. Dito, parang hindi nagtagal, saglit lang. Pero sa Tacloban pala, medyo malakas daw yung lindol.
na pati dito sa Cebu is nakaramdam din ng lindol, mga sa 12, yun, papalis na nga ako. Kasi nagano si Jing dito ng computer, sabi niya parang lumilindol kasi parang kumurap yung computer. Tapos nandun na po ko sa labas, tiningnan ko po yung mga tubig. Yan, parang gumaganyan yung tubig. Tapos parang umano yung ano natin. Parang nakaramdam tayo ng hilo. Malakas pala sa Tacloban kahapon. May sinyalis din po yan. Mga lindol-lindol na yan. Yun nga, nung time ng Magyulanda, sabay, lindol at bagyo. Kaya, malakas siya. Tas yung tubig talaga is pumunta sa lugar namin na marami pong namatay. Sana naman po, hindi yan tumuloy na mga malalakas na bagyo na sinasabi. Maging ganito na lang yung panahon, medyo umulan ng malakas at makulimlim. Yun na lang. Wag na po yung malakas na bagyo or malakas na ulan, kasi yun nga, sayang po yung pinapagawa namin na renovation sa main house ni Jing. Hindi masisison yung mga yung mga semento. Hindi titigas. Hindi titibay kung ganitong panahon pinatatrabaho tapos ulan ng ulan. At wala nang ang bubong dahil nilelevel nila yung mga hollow blocks kung hanggang saan po yung taas. Tas yun, kinuha yung bubong, tas ibabalik nila yung dating bubong na yero, yun din lang po yung ikakabit. At syempre na extension yung luwag, makakadagdag pa ng mga ilang yero na lang siguro. Maganda po yung yung nakuha naming foreman talaga, dahil alam niyang tingnan, budgetin na hindi ka gagastos ng gagastos. Binabudget niya talaga. Parang siya na nagtatrabaho. May concern sa nagpapagawa or nagpapaayos. Kasi merong mga porman na yung sabihin na lang natin patakag sabi na ganito yung bilhin yung material. Hindi naman sa ganun na yung material ngayon is lang, winan to 3. Talagang hindi mo masasabing winan to 3. Yung ibig sabihin ko lang ba, marunong po siyang mag-budget kung hanggang saan lang po yung magagastos mo na hindi susubra at hindi kukulang. Ganun. Nagising na si Sansan at naunahan pong maligo si Chrislyn. Ayan, maghihintay po siya matapos maligo. 10 to 7 na po yung oras. Nakakalis naman po sila dito mga 7:10 or 7:15. Tamang-tama lang po yun dahil yung flag ceremony nila is 7:30. Pero siguro ngayon, walang flag ceremony dahil yun nga, yung panahon. Dito kami nag-flag ceremony ha. Sa room pala sila nag-flag ceremony. At yung pinagmitingan ko namin kahapon, magkakaroon na po sila. Tuwalya, yatag. Magkakaroon na po sila ng feeding araw-araw yung mga bata, dahil yun kaya ng feeding dahil para daw sa mga yung kumapasok na mga estudyante na hindi pa nakakapag-almusal, tapos walang pananghalian, kaya yun
nag-ano po ng feeding program sa sa kanilang eskwelahan na meron naman pong parental guidance. Dumaan si Sansan. Meron naman nag-sponsor na mga yung mga taga-barangay natin, yung may mga halimbawa, sabihin natin mga chairman, tas mayor, meron pong nagsusuporta. Tapos yung mga estudyante pinapadala kada isa, halimbawa bawang, isang piraso lang bawang, sibuyas, luya, yung mga pangpasarap. Tag-isa-isa lang, isa-isang piraso pa kada estudyante hanggang sa makaipon sila sa kanilang kada room ng mga ingredients. Tapos tag-isang dakot na asukal kasi yung nila sa feeding, yung magchampurado at yung arroz caldo para sa mga bata. Yung halimbawa mag-arroz caldo, ang magpuspas sila. Kailangan ng manok, yun. Meron pong nagbibigay ng financial, kahit hindi naman ko, mga kunti lang, yung mayor namin dito sa Cebu. Yun po yung nag-i-sponsor. Tapos, kung wala pang budget, ganun, kumukuha po sila sa MOOA na funds. Tapos, pag nagkaroon na po ng halimbawa mga konting contribution ng mga estudyante, ibinabalik naman. Kasi malaki po yung binabayaran ng kuryente ng CIS dahil may 3 silang account. Tapos yung bill sa tubig, dalawang accounts na bill sila ng tag 8K, ganun. Yung mga bata, may contribution sila na tag 10 pesos, tapos sa Girl Scout 50, tapos para sa General PTA 100 kada isa, whole year na yan, para sa kung ano po yung pinapagawa sa eskwelahan. Yun lang naman po yung contribution na nagaganap, pero sabi voluntary lang. Kung sino pong may puso na magbubuluntary, magbibigay ng 100 or higit pa. Kasi yung mga parents na iba umaangal sa tag 100 or 10 pesos, 50 pesos na contribution. Pero sa isang kiss na bear, tag 750, kayang-kaya. Hindi talaga naiiwasan sa pagmi-meeting na meron talagang mga nanay na magrereklamo ng ganun, mga contribution sa school. Hindi naman po yan minamajority. Sabi nga, voluntary. Yung iba hindi rin nakakaintindi sa voluntary. Talagang pa sila, umaangal. Sabi nga ng mga teacher, kung may problema sa teacher magsabi, wag sa ibang tao. Kasi basta yung chutso humahaba na hanggang hindi nagkakaintindihan, nagkakaroon po ng misunderstanding. Ganun. Yun nga sabi, kung may problema sa school, sa maestra or sa teacher or sa principal magreklamo. Katulad kahapon, meron pong na parents, sabi niya, halimbawa daw kuno, 4 yung anak niya, may grade 1, grade 2, grade 3, ganun, tapos merong grade 12. Lahat po ba magbibigay ng 100 pesos? Sinagot siya,
Ang sabi dito, voluntary. Hindi ka inoobligado na magbigay, pero sana magbigay ka ng 100 pesos. Ganon. Wala lang yun kung hindi ka magbibigay or hindi. Wala. Pero kung apat yung anak mo, isa lang talaga yung ano, bali babayaran mo. Yung highest grade lang. Halimbawa, yung grade 12, doon ka magbabayad ng 100 sa grade 12. Tapos, yung ano naman talaga na magbayad ng mga contribution mula grade 5 to grade 12. Yung 4 to 1, parang hindi kasali, pero ang sabi, kahit hindi kasali daw sa contribution na yan or voluntary, kung may puso ka, magbigay rin. Kasi, sa school naman po yan napupunta. At saka, sa CIS naman po yung nag-aaral yung mga anak-anak nila, mga apo-apo namin. Ayun, nauna na pong umalis si Sansan kasi may exam pala sila pa ngayon, continue dahil kahapon nga half day lang. Suspended yung klase, siguro hindi natapos. Kaya yun, gumising, bumangon na hindi ginigising. Alas 7:15 na po kasi ang oras. Okay lang si Chrislyn dahil malapit lang naman. Pagbalik ni Papa Bits, yan naman po yung yahatid. Ang kaso lang po, magrereklamo si Papa Bits dahil hindi nagkasabay. Yun lang po yung problema namin dito. At talagang si Chrislyn napapaaga yung pagpasok doon kasi sumasabay nga sa kuya niya, sinasabay na lang. Medyo napapaaga si Chrislyn. Pero pagdadating niya, bukas naman po yung room nila. Dahil meron pong caretaker. Kahit mahuli yung teacher, yung mga estudyantes nandun na sa loob ng eskwelahan. Nagliligpit na po. Liligpit na daw po sila. Kasi yung classmate namin pinapagalitan kasi palagi na lang siya naglalaro, hindi nagsisilip. Liligpit. Hindi nagsuswep. Kung sweeper sila, rotary naman sila, hindi siya nagsisilip. Hindi siya nagwawalis. Oo, pinapagalitan siya ng teacher. Tapos, nung nagwalis, sinabi ni teacher na, di daw kamo sunod tapos nila, sige maglimpyo, kamo, di mo maglimpyo, sige na maglingkod din ha. Sabi daw ng teacher niya sa mga classmate niya, hindi daw po kayo gumagaya kay Chrislyn na marunong maglinis at magligpit at magwalis. At nakikita naman po ni Chrislyn kung ano yung ginagawa ko dito. Na hindi ko naman po sila pinapatulong kasi gusto ko lang, ako lang maglilinis. Dahil kung tumutulong po sila, ganun pa rin. Binabalikan natin. Nadudubol lang. Namamana po nila yung mga trabahoin ko dito. Although na palagi na lang nakikita kung anong ginagawa ko. Katulad ng alaga ko noon, na 15 years po ako sa kanila. 3 months pa lang at saka 1 year old in 3 months yung dalawang magkapatid, pero 5 silang magkapatid. Silang dalawa yung inaalagaan ko. Ngayon, ang resulta minsan sinasabi ng bunso, yung 3 months pa lang, Mama Dax, uwi ka na dito sa Tacloban, balik ka na sa amin dahil ngayon daw yung routine niya parang Mama Dax. Siya na raw doon ang Mama Dax sa kanilang bahay. Sa mga 5 magkakapatid, yung dalawang kuya, dalawang ate,
isang kuya, mga ano daw, senyorito, senyorita. Yung bunso yung kawawa kasi siya pong naiiwan palagi, nahuli pag alis, siya daw yung nagdiligpit. Sabi niya, balik ka na daw sa amin dahil nakakapagod pala kuno yung maging isang mamadax. Ganun yung po yung sabi ng naging alaga ko ng 15 years. Sabi ko naman, hindi na po pwede dahil malalaki na po kayo. Mga apo ko naman po yung babantayan ko. Ayan, naalis na si Chrislyn. Papasok na po siya. Yung tumbler niya, yung sa akin ginagamit dahil yung sa kanya maliit. Hindi daw sumasakto maghapon. Sinalabas na. Bye guys, papasok muna ako. Yan, ano na lang po siya, lalabas na lang. Doon na lang po siya sa kalsada maghihintay kay Papa Bits. Dahan-dahan di da agi kay o. Dahan-dahan pag masyadong maputik dahil yung paghahakot ng hollow block diyan sila dumadaan. Paghinay. Habatula, tama ka bato, habato. Ayaw kasi niyang umabsent. Pinapa-absent ko siya, ayaw niya. Malalaman po natin yung grades ni Chrislyn mamaya. Pag namin. Kasi kahapon yung card in-extend. Ngayong araw na, mamayang alas 3. Malalaman natin kung ano ang grades ni Chrislyn dahil palagi naman po siyang highest score. Doon lang muna siya magtatabay kila madam habang hinihintay niya si Papa Bits. At saka guys, ito po yung masaklap. Dahil 2 araw po hindi tayo nakapaglaba. Alam na po ninyo kung ano yung resulta. Kung may time po tayo, mamayang hapon naman maglalaba po tayo. Marami na naman po akong labahan. Ayan, meron po dito. Ngayon lang po na hinubad. At saka nandoon sa labas yung iba. Puno na po yung basket natin. Ayan. Naghihintay na po yan sa akin kung kailan po siya gagalawin. At yung isang estudyante natin tulog pa. At kinakailangan ko ng maligo ng maaga dahil ayusin yung yung CR. Si Siyag, pwede naman sa labas ko na lang paliguan. Yan, tulog na tulog pa. Alas 9:30 pa naman yung pag-alis namin dito dahil alas 10 yung klase niya. So, ayan po guys, papasok na po kami ni Sia at iiwan lang muna namin yung trabahador. Yan po. Wala na pong bubong. Lahat kinuha na. Pasok muna kami ni Sia. Papasok na po ako. Yan. Ayan, nandito na po kami sa bahay ni Sia. Tapos, inidiyahan na naman namin ni Papa Bits dito. Alinagyan po namin ng tabing kasi wala nang bubong dyan. Pinalagyan ko ng plywood. Kasi mukhang uulan, mababasa po talaga dito sa loob. Ayan po yung sitwasyon niya ngayon. Nilagyan lang muna namin ng tabing plywood na para yung tubig is dito lang sa gilid tumulo. Bahala nang mabasa po dyan. Basta yung sa loob-loob namin is hindi mabasa. Tabing-tabing lang muna. At hindi pa pala
kakabit yung pretidor pag hindi po matapos mag-hollow block dyan sa main house. Kasi pinapantay nila, nililibel po yung pader. Ngayon naman po guys, naglalakad kami pa uwi. Galing po kami ng meeting ni Chrislyn, kasama ko si Sia. At saka ayan, may good news po tayo guys. Kay Chrislyn, may award po siya. With honors po siya sa first periodical. Sinundo naman po kami kanina ni Papa Bits sa mga Lester si Media, pero matagal na din natapos yung meeting, kaya pinauwi na lang namin po siya. Kaya yan ang resulta, naglalakad po kami. Yan po sila. At ayan, may award si Chrislyn. Sunod guys, mas gagalingan ko pa po. Kasi sa top 10, number 6 po siya. Ang ganda ng grades ni Chrislyn. At nakakawala ng pagod at stress kung tayo ng palagi ganito, may award. Parating na po kami sa bahay at yan yung dalawa nagutom, meron pang tirang snack ng mga trabahante. Yan, snack po sila. Congratulations, Chrislyn May A. Fornelius. Yan, talagang kinarer na ni Chrislyn, yung pag-grade 2 niya. Kasi sabi ni Mama, kung hindi po daw ako magpuno honor kasi hindi po daw sila babalik dito. Oh. Hindi ko babalik yung mama nila dito pag hindi siya mag-honor. Kaya pala. Ikaw naman, ano man yung masasabi mo? Ha? Akala ko hindi si ate ma-honor. Bakit? Hindi siya ma-honor? Kasi Kasi? si Piyang kasi nag-honor. Nag-honor. Certificate lang yun ni Ate Piyang sa pag-graduate niya ng daycare. Ikaw magkakaroon ka din ng certificate pag nag-graduate ka na ng daycare, tapos magkikinder ka na sa susunod na taon. Kaya galingan mo rin siya na masali ka sa top 10. Yan si Chrislyn. At update po tayo sa ginawa nila ngayon. Ayan. Nilibel pala lang nila yung mga hollow blocks talaga. Di pa natapos yung, wala na talagang buong lahat. Tas linibel na po yung hollow block. Para dire-diretso na po yung trabaho nila. Pagbubong at saka pag flooring. Magpo-flooring na po sila pagkatapos ng matapos na nilang mag-asintada. Kasi maproseso talaga yung yan. Maproseso talaga. Inaano nila, by step po yung nila, trabaho. Sinisigurado po na matibay. Yun, yung CR namin, open lang, walang bubong. Ayan, nakaano na pala dyan. Dito na naman po yung lalagyan ng hollow blocks. Ayan, maghugas na naman po tayo. Mayroon tayong maghugasan mga baso sa inisnakan ng mga trabahador. Pagkatapos dito magsasaing tayo. At pagkatapos naman, hinihintay ko ngayon si Boss Stephen dahil meron po siyang binibinta na manok na bantres. Pinapakuha sa akin. Saktong-sakto lang, wala po kami ngayong ulam. Anuhin pa ni Stephen, lilinisan po niya. Mag-ano po siya tatanggalan ng balahibo. Tapos ipapadeliver dito kay EG. Yun pong magiging ulam po namin, yung manok na binibinta ni Boss Stephen sa akin, na hindi ko pa naman po mababayaran, o utangin ko lang muna dahil wala pa po tayong budget. Pumayag naman po si Boss Stephen na credit lang muna.
Kasi yung manok daw nahulog. Tapos, tinuka ng mga native na manok na ano po siya, nabulag. Hindi na po nakakita yung isang mata. Kaya yun, napagdesisyonan na lang ni Bustipin na ibinta sa akin. At timing wala naman po tayo ngayong cash. Naghihintay pa tayo ng mga banker. Yan, sabi ko kay Tipin kung gusto niya kunin ko lang muna, pumayag naman. Kaya ayun, alinilinisan nila. Pagkatapos, i-deliver na nila po dito. Siguro siya ako magde-deliver o si EJ. Hihintayin ko na lang, maaga pa naman, kahit madilim na, maaga pa naman yung oras na para po yung pong maging ano namin ngayon, yung manok, maging ulam. Alaga ni Boss Tipin. Medyo malalaki na po yung yung mga manok ni Boss Tipin. Mga 6 na piraso po yun yata yung nakita ko na dapat yung manok na yan para sa birthday ni Tio, kaso lang maliit pa, hindi pa pwedeng katayin. Ayan. Binuhay na lang ni Boss Tipin na ngayon malaki na po siya na pwede na po siyang ibenta. Mga 1 kilong kalahati na po yung bigat yung isang manok ni Boss Tipin ngayon. Bali, yun po yung natin, celebrate para sa pagkakaroon ng award ni Chrislyn, manok ni Boss Tipin. Yun po yung ulam namin. And bye-bye ulit. Nagpahabol lang po ako. Thank you for watching ulit. Bye-bye.